Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question from Sister Fatima. Okay, basahin natin ang tanong niya. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mahilig po ako magbasa ng Quran pero kulang yung kaalaman ko sa mga rules. Di ba po meron parang sign na sajada sa mga ayat? Ang tinutukoy ni Sister yung sujud tilawa. Kailangan ba na magsujud doon or kahit hindi na kapag nagbabasa ka ng Quran? May iba akong nakita dati kasi noon sa mga Arabo na sumusujud sila kapag merong ganun na sign. Okay. So let's talk about this mga kapatid. Wonderful question. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik Sister Fatima. Naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahal sa kanyang aklat at pagkalooban ka nawa ng fiqh, ng pangunawa at tamang pagsunod sa sunnah. Ang tinutukoy mo ay sujud tilawa, no? Ang pagpapatira pa kapag binasa o narinig ang isa sa mga aya ng sajada. May ilang detalye rito, sister, na pinagkaiba-iba ng mga fuqaha. Kaya mahalagang ihiwalay kung ano ang napagkasunduan at kung ano ang khilaf, ang hindi napagkasunduan nila. Ang tanong, ang sujud tilawa, obligado ba o at paano ito isinasagawa? Ayon sa jumhur o majority of the scholars ng mga ulama o jumhurul ulama, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila, ang sujud at tilawa ay sunnah, mustahab at hindi wajib. Kaya kung nakabasa ka ng aya ng sajada at hindi ka nagsujud, wala kang kasalanan, bagamat naiwan mo ang isang mabuting sunnah. Ang Hanafi madhab naman sa kabilang dako, gayon man ay naniniwalang ito ay wajib kapag natupad ang mga kondisyon nito. Kaya may kinikilalang khilaf sa usaping ito, hindi na pagkasunduan ng mga fuqaha. Ano ang pinakamalinaw na dalil na hindi ito obligado? Mula kay Zaid bin Thabit radhiyallahu an, sabi niya, qara'tu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi wa lam yasjud fiha. Muttafaqun alayh. Binasa ko sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang surah An-Najm, ngunit hindi siya nagpatira pa rito. Kung ang sujud at tilawa ay obligasyon sa bawat pagkakataon, hindi sana ito iniwan. Tandaan natin na ang surah An-Najm ay surah mula sa mga surah na mayroong palatandaan ng sujud at tilawa. Mas malinaw pa rito ang ginawa ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, na kung saan binasa niya sa mimbar ang surah An-Nahl at nagsujud. Sa sumunod na Jum'ah ay binasa niya itong muli ngunit hindi siya nagsujud. Yun ang surah An-Nahl. Pagkatapos ay sinabi niya, Ya ayyuhan nas, innama namurru bisujud, faman sajada faqad asab, waman lam yasjud fala ithma alay. Rawahul Bukhari. O mga tao, dumaraan tayo sa mga aya ng sajada. Ang sinumang magsujud ay gumawa ng mabuti, at ang sinumang hindi magsujud ay walang kasalanan sa kanya. At sinabi ng tagapagsalaysay na walang yasjud Umar radhiyallahu an, at hindi nagsujud si Umar radhiyallahu an. Ito ang isa sa pinakamalakas na batayan o dalil ng jumhur o ulama, majority of the scholars, na hindi ito fard o hindi wajib. Ibig sabihin, hindi ito obligado gawin. Now, kung hindi ako nagsujud at nagpatuloy lang sa pagbabasa, so ayon sa jumhur, walang kasalanan. Maaari mong ipagpatuloy ang pagbabasa ng Quran, hindi mo kailangan bumalik sa ayan at hindi nasisira ang iyong tilawa. Ngunit kung maaari kang magsujud ng walang malaking abala, mas mainam na gawin ito bilang pagsunod sa sunnah at pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So paano ginagawa ang sujud at tilawa? Kung nagbabasa ka ng Quran sa labas ng sala at dumating sa aya ng sajda, magtakbir, magsabing Allahu Akbar. Magpatira pa ng isang sujud lamang, sabihin ang karaniwang zikir ng sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Ibig sabihin, kalwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Then sumunod, maaari ring sabihin ng dua
na napatunayang itinuro ng Propeta Muhammad sallam. Then, bumangon mula sa sujud. So, walang ikalawang sujud at walang tashahud. Na tungkol naman sa taslim, pagkatapos ito, may khilaf sa mga fuqaha, ang mga ulama hinggil dito. Sa pananaw ng maraming muhaqqiq, walang matibay na dalil na kinakailangan ang taslim kapag ang sujud at tilawa ay ginagawa ng mag-isa sa labas ng sala. So ano ang dua sa sujud at tilawa? Kabilang sa napatunayang dua bukod doon sa Subhana Rabbil A'la ay ang kasabihan na sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati. Ulitin po natin na sasabihin karugtong po yun ng Subhana Rabbil A'la, no? Paari mo pang dugtungan ang dua na ito. Sajada, no? Yung dikir na ito, no? Sajada wajhiya lilladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bihawlihi wa quwwati, no? Rawahu Abu Dawud, Tirmidhi wa Nasa'i. Ang ibig sabihin, ang aking mukha ay nagpatira pa sa kanya na lumikha nito at nagbigay rito ng pandinig at paningin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at lakas. May isa pang magandang dua na matatagpuan sa Sunan at Tirmidhi na kung saan sinasabi na Allahumma aktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Nang ibig sabihin, O Allah, itala mo para sa akin sa pamamagitan nito ang gantimpala. Alisin mo sa akin sa pamamagitan nito ang kasalanan. Gawin mo itong kayamanang nakalaan para sa akin sa iyong piling at tanggapin mo ito mula sa akin gaya ng pagtanggap mo nito mula sa iyong alipin na si Daud. So, hindi naman kinakailangan kabisaduhin ang particular na dua na ito. Maaari mong sabihin ng karaniwang Subhana Rabbiyal A'la pag hindi mo alam yung mga ito. Pero kapag alam mo at binasa mo ito, mas higit na ganap at kompleto. Kailangan ba ng wudu? Dito ay may mahalagang khilaf. Unang pananaw, ayon sa maraming fuqaha, ang sujud at tilawa ay may katangian ng sala, no? Kaya kinakailangan nila ang wudu, pagtakip ng aura, pagharap sa kibla. Ikalawang pananaw, pinili naman ng ilang muhaqqiqin kabilang sa mga iniulat na pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na ang sujud at tilawa ay hindi isang sala sa ganap na kahulugan, kaya hindi kondisyon ng wudu. Kabilang sa kanilang batayan ang ulat tungkol kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okay, kay Ibn Umar radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi ka na Ibn Umar yasjudu ala ghairi wudu'in. Si Ibn Umar ay nagsagawa ng sujud kahit walang wudu. No, tinutukoy dito ay ang sujud at tilawa. So dahil dito, ang mas maluwag na pananaw ay maaari ang sujud at tilawa kahit walang wudu, lalo na kung nagbabasa lamang sa labas ng sala. Gayunman, kung madaling magkaroon ng wudu, mas mainam at mas ligtas mula sa khilaf na gawin ito ng may tahara. Another question, kailangan bang nakaharap sa kibla? So may parehong khilaf dahil nakasalalay ito sa tanong kung itinuturing bang sala ang sujud at tilawa. Kung maaari, umarap sa kibla. Ito ang mas mainam at mas ligtas. Ngunit ayon sa pananaw na ang sujud at tilawa ay hindi ganap na sala, hindi ito kondisyon sa pagiging wasto. Kailangan ba ang hijab o kasuotan ng sala, particular sa mga kababaihan? Muli may khilaf ito. Kung babae ang nagbabasa ng Quran sa bahay at wala siyang khimar nang dumating siya sa aya ng as-sajada, ayon sa pananaw na hindi sala ang sujud at tilawa, maaari siyang magsujud nang hindi kinakailangang isuot muna ang buong kasuotan ng sala. Ngunit kung naisundin ang mas maingat na pananaw ng jumhur sa mga kondisyon nito, magtakip gaya ng sa sala. Paano kung nasa loob ng sala? Kung ang imam ay bumabasa ng aya ng sajada at pagkatapos ay nagsujud, susundan siya ng ma'mum, no? Sinabi ng Prophet sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, muttafaqun alayh. Ang imam ay tinalaga upang sundin. Kaya kapag nagtakbir ang imam at nagsujud at tilawa, magsujud din ang mga ma'mum. Kapag bumangon siya, susundan din siya. So bakit tayo pala? Ang tanong, another question, no? So dagdagan ko rin mga katanong mo para isang package na lang yung kasagutan natin, no, sister. Ang another question, bakit tayo nagsujud kapag binabasa ang mga aya na ito? Hindi lamang ito isang galaw. Ito ay agarang pagpapahayag ng ubudiyah,
pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah sa suratul Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhi idha dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tanging ang tunay na naniniwala sa aming mga tanda ay yaong kapag pinalalahanan sa pamagitan nito ay nagpapadara pa sila sa sujud. Nilalwalhati nila ang kanilang Panginoon ng may pagpupuri at hindi sila nagmamalaki. At napakaganda rin ang sinabi ng Propeta Muhammad tungkol dito. Sinabi sa Sahih Muslim, idha qara ibnu Adam masajada fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa'abaitu faliyan nar. Rawahu Muslim. Kapag binasa ng anak ni Adam ang aya ng sajda ay siya ay nagpatira pa, lumalayo ang syaitan na umiiyak at nagsasabing, kasawian sa akin, inutusan ng anak ni Adam na magpatira pa at siya ay nagpapatira pa, kaya para sa kanya ang jannah. Ako naman ay inuutusan magpatira pa, ngunit tumanggi ako, kaya para sa akin ang apoy ng impyerno. So malinong mga sister, so bilang buo sa mga nabanggit natin, so obligado ba ang sujud at tilawa? Ang sagot ayon sa jumhur, hindi. Ito'y sunnah mustahabba sa Hanafiya madhab, ito'y wajib para sa kanila. Kasalanan ba kung hindi ginawa? Ayon sa jumhur, hindi. Maaari lamang ipagpatuloy ang pagbabasa. Ilang sujud? Ito'y isa lamang. May ruku o tasyahud ba? Wala. Ano ang maaring sabihin? Subhana Rabbil A'la o ang napatunayang dua ng sujud at tilawa na nabanggit natin kanina. Kailangan ba ng wudu? Ito may khilaf. Mas maingat na may wudu ngunit may malakas na pananaw na hindi ito kondisyon sa labas ng sala. Kailangan bang kibla? May khilaf din dito. Mas mainam na humarap sa kibla kung maaari. Kailangan ba ng kasuotan gaya sa sala? Ang may khilaf batay sa kung itinuturing itong sala. Mas maingat ang ganap na satar. Ganap na pagtakip. Kaya huwag matakot kung minsan ay nakarating ka sa tanda ng sajda at hindi ka nagkapagsujud. Ayon sa pananaw ng karamihan ng mga ulama, wala kang kasalanan at maaari mong ipagpatuloy ang pagbabasa. Ngunit kung may pagkakataon, ang pagsasagawa ng sujud at tilawa, sister, ay isang napakagandang sunnah. Binasa ng dila ang aya ng Allah, naunawaan ito ng puso at pagkatapos ay tumugon ng buong katawan sa pamagitan ng pagpapadira pa sa Kanya. So maraming salamat sa iyong katanungan at naway meron kayo napupulot na aral hinggil dito. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.